Ecclesiastes 7:9. Pag-aralan mong magpigil sa sarili, mangmang lamang ang nagtatanim ng galit. Huwag magalit sa kung ano-ano. Ang daming nakakagalit araw-araw. Kanina umaga ba nagalit kayo? O this week. Oras-oras. Kung gusto mong magalit, merong chance. James 1:19, maging alisto kayo sa pakikinig. Maingat sa pagsasalita at hindi agad nagagalit. Maraming teaching tungkol dyan. At sinundan pa ng verse 20, anger does not produce the righteousness that God desires. May gusto para sa atin ng Diyos. And through Jesus, ano yon? Gusto ng Panginoon tayo ay restful, at peace. And that, to a greater extent, is the meaning of the kingdom of God. It's not just about complex religious doctrines, but it's about behavior, about your nature, about the situation of your emotion and your heart. The kingdom of God, paghahari ng Diyos, ang gusto niya tayo ay mapayapa at tahimik. Pero pag lagi tayo magagalit, hindi mangyayari ang paghahari ng Diyos. Hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan at katahimikan at maaari pa tayo makagawa ng mali. So, kung magalit sa tanga, ang nagagalit sa tanga, nakakapagpababa ng pagkatao imbes nakakapagpataas. Kung sa palagay mo, mas marunong ka, mas magaling, mas edukado, tapos nagagalit ka sa kanya dahil ang bababa ng mentality niya, hindi ganun ang napoproject. Kasi kung nagagalit ka sa kanya, pumapantay ka, pumapatas, o kaya ay bumababa pa kaysa sa kanya. Kasi hindi niya abot ang isip mo. Kung ang dali-dalihan mo pala, edi dapat ikaw ang umabot doon sa hindi makaabot sa'yo. Kung ang taas-taas mo, madaling bumaba, pero kung mababa ka, paano mo aakyatin yung mataas na hindi mo nga abot? So, kung napakatalino mo kapatid, ikaw ang umunawa at mag-adjust, yan ay tinatawag na charity. Ang charity ay hindi lang pagbibigay ng mga karne norte at mga kung ano-ano mga delata sa mga nagugutom. Yan din ay pag-unawa, pag-abot, o pagpapasensya sa mas mababa ang level of intelligence. Ang dami-daming ganyan sa buhay. So lagi ka nalang magagalit. O baka ikaw lagi napapagalitan. So alam mo na. So importanteng sinusuri ang sarili. At huwag kayong magalit sa raw language of Scripture. Kuminsan yung sanay sa mga formalized versions ng Bible, nasa shock pag nakakarinig ng parang gutter and street language. Most of Scripture was written in street language. But when they were translated into many English translations and Western translations, the languages used in the Bible were formalized, beautified, so that they would be edifying for public reading and public hearing. Pero yung mga actual text ng Bible talaga, very, very gut language. Very, very to the level of the people who are in the streets. So huwag na sa shock sa mga ganyan. So sa mga ganitong people who lack the necessary enlightenment, ganyan ang tawag ng mga formalized version siyempre. Huwag magalit at pumatol. Proverbs 23 verse 9, ingatan mo ang iyong dila sa harap ng mga mangmang. Hindi nila mauunawaan kahit gaano kaganda ang sabihin mo. Sayang. Lalo pag nagalit ka, lalong sayang ang energy. At si Jesus mismo, sabi niya sa Matthew 7:6, huwag ninyong ibigay sa mga aso ang banal na bagay. Baka pagkatapos ay kayo pa ang balingan at sakmalin nila. Huwag ninyong ihagis sa baboy ang inyong mga perlas, sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga yon. So anong tinutukoy din ni Jesus dito? Noble, sublime, high ideas. Especially ideas about God and about godliness, hindi kayang maintindihan ng mga mangmang. So sabi niya, huwag kayong maghanap ng away. Huwag niyong pilit na ibigay ang mga bagay na ito sa mga aso at mga baboy. Of course, those animals, according to ancient values of Israel, were considered unclean. Now, we have a different attitude about, for instance, dogs. Pero nung araw, pag sabing dogs, ibig sabihin, incapable of anything sublime or noble. Hindi nila abot or appreciated ang sagrado at mahalaga, ang mataas, ang matalino. So, iwasan o pagtiyagaan mo
ang mga tanga. 2 Timothy 2:23, iwasan mo ang mga hangal. Iba lang ang gamit ng Tagalog, yun din yun eh. At walang kabuluhang pakikipagtalo sapagkat alam mo namang mauuwi lamang yan sa pag-aaway. Lalo ngayon sa internet, ang dali-dali makipag-away. Given the benefit of physical distance and sometimes facelessness, people could really bring out the worst in them at nakikipag-away-away. Pero huwag payagang saktan ka o patayin ka ng hangal. Merong mga tao makikipag-away sila halimbawa sa sukli na halagang piso o 50 centimos because of principle. Pero sinaksak naman siya o patay na siya because of principle. Makikipag-away ka sa mga taong don't have anything much to lose. Makikipagtalo ka sa mga tao na walang gaanong pangunawa, wala nang kinakatakutan dahil wala namang mawawala sa kanila, dahil walang wala sila. Eh di lugi ka. So pinipili ang pakikipagbigyan ng oras, panahon, lalo pagtatalo. Proverbs 14:7, iwasan mong makisama sa mga taong mangmang. If the Bible sounds snobbish, well, I won't apologize for the Bible. Yun talaga ang turo. Iwasan mo. Kung hindi kayo pareho ng pag-iisip at sa tingin mo yung tali-talino mo, away lang ang uuwian, iwasan mo na lang. Kasi alam naman mabago mo siya dahil sa 3 paragraphs na sinabi mo ngayon, baka mapasama ka pa at pati siya. Proverbs 14:29, ang hinahon ay nagpapakilala ng kaunawaan. Ang nakakaunawa, ang marunong, ang wise, mahinahon. Baligtarin mo yon, ang galit, nagpapakita ng kamangmangan. So kahit ang dami-dami mong degrees, pinag-aralan, ang taas-taas, pero ang dali mong magalit, mangmang ka. According to Proverbs 14:29. Bakit ka mangmang? Ang dami mo lang information na alam, pero hindi mo alam i-apply. Ginagamit mo sa pagkakataong mapapaaway ka, mapapasama ka. Ito, mangmang ka rin. Even though you are well-informed, you are not wise. So the wise will hold their tongue, the wise will hold their temper, so that they will not get into trouble. Mas matalino, mas hindi magagalitin. Yung iba kasi pag matalino, pag edukado, pag marami ng alam, akala nila entitled na silang laging magalit kasi sila yung marunong eh. Therefore, they have the entitlement. No, baligtad. Mas matalino, mas hindi magagalitin. So, sobra ka na pag naggalit mo pa talaga ang tunay na matalino. Yung tunay na mabait, tunay na mabuti, tunay na matalino, nagalit mo pa rin. Sobra ka nang nakakagalit nun. Dapat ka na rin mag-isip-isip. So, huwag magalit. Iwasan magalit. So, huwag magalit sa hindi nauunawaan. Mga anak, huwag kayong magalit agad sa magulang dahil hindi nyo sila nauunawaan. Ganon din naman yung mga magulang, hindi nyo naintindihan ang mga anak nyo, huwag magalit agad. Mag-asawa, magbiyanan, everybody. Mga anak, hindi nyo naintindihan kung minsan ang point ng parents nyo, bakit kayo pinapauwi na maaga, bakit hindi kayo pinayagan sa swimming, bakit kayo ganito at ganon, bakit ayaw ng nanay nyo sa inyong boyfriend. Minsan hindi nyo sila naintindihan. Pero alang-alang, sa lifelong proof nila na mahal kayo, inalagaan kayo, kayo ay pinakain, ipinagtanggol, doon yun na lang ang panghawakan nyo. Doon kayo kumuha ng paniniwala para patuloy kayong maging matapat laban doon sa ideya na hindi nyo lang maintindihan. Kuminsan, ang mga teacher hindi makapagbigay ng difficult lesson, hindi makapagbigay ng mas mataas na antas ng teaching kasi yung tinuturuan magwa-walk out. Kasi yung tinuturuan, hindi tatanggapin. Kahit na 1,000 taon nang nagtuturo yung teacher na yun, ang dami-dami na niyang naibigay na dugo, pawis, buhay sa tinuturuan, may kaprasong doktrina na hindi nagustuhan nung nakinig, layas agad. Nangyari yan kay Jesus. Pinapairal ang bugso ng damdamin. Do not hurt for long for what others think of and say about you. Huwag magalit sa mga sinasabi ng tao tungkol sa iyo. Lalo nga, pinag-uusapan natin, mga iniisip ng tao sa iyo, sinasabi, lalo ngayon sa internet, ang daling masaktan pag binasa mo mga sinasabi nila. So bakit mo babasahin? Bakit mo follow? Bakit ka magpo-post na nakakita ng mga taong magagalit sa'yo, gumawa ka na lang maliit na grupo, makakampi mo, doon ka na lang mag-post para wala kang kaaway. Para tahimik ang iyong buhay. Kasi ang dali-dali ngayong magalit.
At pag nakikita mo, kung pwede lang talagang lumabas doon sa screen yung mga nag-aaway-away sa internet, talagang daig pa nila yung mga nag-aaway-away sa city jail. Hmm? Samantalang mga ideya lang yun, pinagpapalit-palitan. What matters is what God and your own conscience tells you. Yun talaga ang mahalaga. Huwag magalit sa iniisip na iba tungkol sa'yo. Yung maraming bashers. Sino kaya dito may mga bashers? Sabi, ano pong gagawin ko dito sa mga bashers? Aba, bilangin mo. Kasi ang mga bashers, fans mo yan. Fans? Fans mo yan kasi sinusundan-sundan ka. Lahat na sinasabi mo, tumatalab sa kanila. Negative fans lang nga. Pero fans. Ituring mo silang fans para hindi ka magalit. Kasi pagka ibang inisip mo, magagala iba. Ano-ano ang nakakagalit sa inyo? Sino-sino? Malungkot naman kung sino pa yung asawa nyo sa buhay, doon pa kayo laging galit. Siya rin ang magbuburol at maglilibing sa inyo. Gusto nyo magalit? Magalit kayo sa buwan, sa mga bituin, pero yung asawa nyo kasama nyo araw-araw, huwag kayo magalit doon. Pagka kayo na-stroke, yan din ang dadampot sa inyo. Pagka kayo na ospital, yan din ang magsusubo sa inyo. So, iwasan magalit sa mga taong makakasama natin talaga buong buhay. Madalas nga yung best manners natin nakareserve sa strangers and the worst manners na ibinibigay sa kasama, sa kaibigan, sa mga katrabaho, baligtad. Ang buhay, ang kapaligiran natin parang swimming pool. Doon kayo lalangoy-langoy, doon kayo sisisid-sisid, re-relax-relax. Alisan nyo ng lason. Kasi kayo din ang malalason doon. Alisin nyo yung mga galit, away-away, lalo sa bahay. Kasi yan ang bahay nyo. Susunod, workplace or school. Kasi doon kayo lagi nandun. Huwag yung inaaway nyo yung kasama o yung makakasama sa buhay. Dahil hindi yun wise.